Hala, nasaan na ba yun? Medyo kinabahan din ako. Subalit bigla ako nagulat sa taong basta na lumapit sa akin. Hindi ko ito kilala, lalo't nakasuot ito ng face mask. Kaya lang, mas lalo akong hindi makahuma nang may ilagay rin ito sa aking ilong. Sobrang bilis na mga pangyayari. Namalayan ko na lamang na unti-unti na akong nilalamon ng kadiliman hanggang sa hindi ko na alam ang mga nangyayari sa buong paligid ko. Sa mahabang sandali na nagdaan ay nagising akong may bumuhos sa akin ng malamig na tubig. Dali-dali tuloy ako nagmulat ng mga mata at ang tumambad sa aking harapan ay ang mukha ng mga lalaki. Puro sila nagtatawanan at para bang tuwang-tuwa sila sa akin dahil basang-basa ako ng tubig. Teka, nasan ba ako? Hanggang sa bigla mag-sink in sa utak ko ang mga naganap sa akin. Oo nga pala, may lalaking kumuha sa akin. May tinakip din ito sa aking ilong kaya nawalan ako ng malay tao. At pagising ko ay nandito na ako sa isang silid. Nakaupo sa kahoy na upuan at nakatali ang buong kamay at paa ko. Sinong kumuha sa akin? Saka wala ko matandaan na may malaki akong kasalanan sa isang tao. Diyos ko po. Bigla din ako napatingin sa akin daliri. Parang gusto ko maiyak dahil wala na ang suot kong singsing. Nasaan na ba yun? So, gising na pala ang aking panauhin. Nagtaas ako ng mukha upang alamin kung sinong pumasok dito sa silid na kinalalagyan ko. Kaya lang ay hindi ko ito makilala lalo't may takip ang mukha nito. Pati boses ay parang binago din. Sino ka? Bakit mo ko kinuha? Wala akong alam na kasalanan sa'yo. Sigaw ko sa babae. Subalit isang malakas na sampal ang pinagkaloob nito sa akin. Malaking kasalanan mo sa akin. Dahil sa'yo, kaya hindi ako makalapit ng gusto kay Devin. Ngunit sa pagkakataong ito, ay magiging akin siya. Sigaw nito sa akin. Ngunit muli na naman niya akong sinampal sa aking muka. Maya-maya pa ay may pumasok na isang lalaki at may daladalang latigo. Pagkatapos ay ibinigay sa babaeng hindi ko kilala kung sino. Humakbang naman ang babae papunta sa likuran ko. Ngunit bigla akong napaluhan ng walang ano-ano'y hampasin nitong aking likod. Ano, Selena? Masakit ba? Balaw na tanong nito sa akin at muli na namang hinampas ang aking likod. Alisan niyo ng tali ang babaeng iyan. Baka isipin niyo duwag ako kaya pagbibigyan ko siyang makaganti sa akin at huwag kayong aawat sa amin. Wika ng babaeng nakasuot pa rin ng maskara. Sino kaya ito? At anong naging kasalanan ko dito? Tumayo ka dyan. Lumaban ka sa akin. Mayabang na utos ng babae kaya naman kahit masakit ang aking likod, ay nagpumilit akong tumayo. Nakita ko ring ibinaba ng babae ang hawak nitong latigo. Ano pang hinihintay mo, Selena? Sumugod ka na sa akin. Sigaw ng babae. Pagkatapos ay malakas itong tumawa sa akin na tila minamaliit ako. Ngunit kahit wala akong alam sa pakikipaglaban ay hindi ako magpapatalo rito. Nagkunwari ako na sobrang sakit pa rin ang aking latay sa likod. Dahan-dahan din ako lumapit sa upong kahoy. Wala kang kwenta. Hindi ko alam kung anong nagustuhan sa iyo ni Devin. Wala ka namang silbi. Isa kang babaeng duwag. Sigaw nito. Hanggang sa mabilis ito lumapit sa akin upang sipayan ako sa aking binti. Halos matumba naman ako sa ginawa nito. Ngunit ang babae tuwang-tuwa dahil muli na naman niya akong nasaktan. Hanggang sa muling lumapit sa akin ang babae. Balak akong tadyakan muli. Ngunit mabilis na gumana ang aking utak sapagkat agad kong hinawakan ang upuang kahoy at ubod lakas kong hinampas dito. 1, 2, 3, 4 at 5 sunod-sunod na hampas ang pinagkalob ko sa babae. Mga demonyo kayo! Tulungan niyo ako! Sigaw ng babae at nakalugmok na ito sa malamig na semento. Ngunit halos magkakasunod na paghataw pa ng upuan ang binigay ko sa babae. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto at muling pumasok ang mga tauhan ng babae. Mama, kailangan na po ba ninyo ng tulong? Narinig kong tanong ng tauhan nito. Kaya naman habang hindi pa lumalapit ang mga tauhan ng babae, ay mabilis akong lumundag papunta sa binti ng babaeng nakasuot ng maskara. Mga walang hiya kayo! Gusto ba ninyong mapatay ako ng babaeng yan, ha? Wika ng babae. Ngunit sumisigaw ito sa sakit dahil ilang beses akong tumalon sa binti nito. Sabi mo kasi, ma'am, huwag kaming aawat. Kakamot-kamot sa ulong wika ng lalaki. Kapag ako napatay ng babaeng yan, isasama ko kayong lahat sa hukay. Muli na naman itong napadaing sa sakit dahil nasipa ko ito sa laig nito. Dali-dali namang lumapit sa akin ang isang lalaki upang awatin ako hanggang sa itayo nila ang babae.
Bala ko pa sanang alisin ang maskara nito ngunit inawat na kaagad ako. Sayang talaga. Hindi pa tayo tapos. Sigaw sa akin ng babae. Nagbilang din ito sa mga tauhan nito na bantayan ako mabuti upang hindi ako makatakas daw. Ngunit kapag may pagkakataon ay tatakos ako at hindi pwedeng hindi ako aalis dito. Ayoko mag-alala sa akin si Miranda. Napasigaw ako. Sabay bato ng bote na may lamang alak. 1 linggo na ngunit hindi ko pa rin nahanap si Selena. Alam kong wala sa mga kamay ni Bert Bartolome ang babae. Lalo't nakausap ko ang lalaki kahapon na handa itong magbayad ng 10 milyon sa akin upang ibigay ko sa kanya si Selena. Hindi ako tanga para sumang-ayon dito. Isa pa itong si Bert Bartolome dahil hanggang ngayon hindi pa namin nahuhuli. May isa palos yata ito dahil mabilis itong nakakatakas. Ngayon ay huminto muna ako sa paghahunting sa lalaki dahil kailangan kong pagtuunan ng pansin ay si Selena. Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos kapag hindi ko nakikita ang aking asawa. Yes, mag-asawa na kami ni Selena dahil ang mga papel na pinapirmahan ko sa babae ay para tuluyan na kaming makasal at maging akin na ito. Okay na sana ang lahat ngunit may mga taong basta nalang pinasabog ang kotse ko at doon na nga nawala si Selena. At yun ang hindi ko matanggap, ang basta nalang mawala si Selena. Kung kailan balak ko sanang dalhin ito sa aking beach resort para doon mag-honeymoon. Ngunit hindi natuloy dahil sa mga animal na iyon. Mariin ko tuloy na ikuyum ang mga kamao ko. Ilang araw na akong hindi nakakatulog dahil sa kaiisip kay Selena. Panay din ang abang ko sa telepono o sa cellphone ko at baka tumawag ang kumuha kay Selena. Ngunit nanlulumo lang ako. Pati ang singsing na nilagyan ko ng tracking device ay biglang naglahom parang bula. Kinuha ko na lang ang bote na may lamang alak at agad ko itong tinungga. Hanggang sa maubos ko ang laman nito. Nang alam kong lasing na ako ay basta na lang ako nahiga sa sofa. Selena, nasan ka na ba? Wika ko bago ako tuluyang lamunin ng antok. Kinabukasan, nagising akong wala pa rin si Selena sa aking tabi. Agad kong kinuha ang aking cellphone upang tawagan si Rico. Anong balita? Nalaman na ba ang lugar kung nasaan si Selena? Tanong ko sa aking kaibigan nang sagutin nito ang call ko. Hindi pa sigurado, lalo't pa iba-iba ng lugar. Ngunit huwag ka mag-alala dahil lahat gagawin ko para matulungan lang kita upang makita si Selena Corpus. Wika ni Rico sa akin. Salamat. Gusto kong ipasa mo sa akin ang mga lugar na mga sinasabi at ako na mismo ang pupunta doon. Sige, basta mag-iingat ka bro. Paalala sa akin ni Rico hanggang sa mawala na ito sa kabilang linya. Nahilot ko naman ang aking noo hanggang sa bigla akong napatingin sa pinto ng aking kwarto dahil kumatok si Ate Belen. Boss Devin? Boss Devin! Narinig kong tawag sa akin ng kasambahay ko. Dali-dali ko naman binuksan ang pinto para alamin kung ano nangyayari. Ate Belen, may problema ba? Tanong ko sa babae. Boss Devin, si Ma'am Selena dumating na. Dahil sa akin narinig ay dali-dali akong bumaba ng hagdan para puntahan si Selena. Hindi ko na rin hinintay ang iba pang sasabihin sa akin ni Ate Belen. Halos liparin ko ang hallway at halos hilahin ko rin ang elevator para makababa na ako upang makita si Selena. At pagbukas ng pinto ng elevator ay dali-dali akong lumabas. Agad kong hinanap ang bulto ng aking asawa. Agad ko naman itong nakita na pinaiinom ng tubig ng mga kasambahay ko. Honey, mahigpit ko rin itong niyakap nang makalapit ako dito. Napansin kong gulo-gulo ang buhok nito. Ang suot nito ay puro putik at may bahid na dugo. Dadalhin kita sa ospital, Selena. Wika ko. Bigla itong umiyak. Ayoko nang lumabas ng bahay, honey. Natatakot ako. Palahaw nito at mahigpit din akong niyakap. Napangiti din ako dahil ngayon lang ako tinawag na honey ni Selena. Ang tawag kasi nito palagi sa akin ay Miranda o hindi kaya ay Sir Devin. Shh! Hindi ko nahayaan na masaktan ka nila. Magpahinga ka muna. Kapag okay na ay saka kita tatanungin kung ano ang mga nangyari sa iyo, honey. Bulong ko sa babae. Agad ko rin itong binuhat upang dalhin sa kwarto. Agad ko itong dinala sa kwarto nito at inihiga ko sa kama. Balak ko sana itong palitan ng damit nang mag-ring ang aking cellphone. Dali-dali ko namang kinuha ito at nakita kong si Rico ang caller ko. Sasabihin ko na rin dito na nandito na si Selena. Magsasalita na sana ako nang maunahan ako na Rico.
Nakita na namin si Selena. Nakatigil si Selena sa isang lumang bahay sa Laguna. Ilang araw na namin tinitingnan kung aalis pa ito sa lugar ngunit hindi na. Sana hindi na sila umalis upang mapuntahan na namin. Tuloy-tuloy na litanya ni Rico sa akin. Mabilis tuloy ako napatingin kay Selena na ngayon ay nakahiga sa kama habang nakapikit ang mga mata nito. Kasabay noon ang pagsalubong din ng aking kilay. Parang bigla akong nalito. Ano bro, sasama ka ba sa Laguna ngayong araw? Kailangan na namin pumunta ngayon doon. Wika sa akin ang kaibigan ko. Hindi muna ako nagsalita at nag-isip ng tamang isasagot kay Rico. Sige Rico, pupunta na ako. Sagot ko dito. Oh, kumain ka na. Narinig ko sigaw ng isang lalaki na pumasok dito sa kinaroroonan kong silid. Tumingin ako sa plato na pinaglalagyan ng pagkain ko. May kasama ring tubig. Halos 1 linggo na hindi nagpapakita sa akin ng babaeng nakamaskara. Ang mas matindi pa'y panay rin ang lipat namin ng lugar. Hindi ko na alam kung nasa ang lugar na ba kami ngayon. Naisip ko tuloy na baka hindi na kami magkita ni Miranda at tuluyan na ako mapalayo sa lalaki. Naramdaman ko tuloy na may luha sa aking mga mata. Kaya agad ko itong pinunasan gamit ang aking palad. Hindi ako basta umiiyak ng walang dahilan. Saka nag-aalala din ako kay inay. Oras na mamatay ako. Wala mag-aasikaso dito. Ngunit paano ako makakatakas dito kung nakakadena ang aking mga paa? Tila isa akong aso na binibigyan lang ng bahog nila. Tapos itong mga pinapakain sa akin ay mga tira-tira na tutong na kanin. At minsan ay malamig pa sa ungos ng pusa. Ngunit kailangan ko pa rin na kainin ito lalo at baka mamatay ako sa gutom. Kailangan ko maging malakas upang makatakas ako dito kapag nabigyan ng pagkakataon. Napatingin na lamang ako sa pagkain ko. Wala akong ulam kundi tubig at asin lang. Kahapon naman ay ang ulam ko ay toyo at mantika. Ayaw ko namang magreklamo at baka hindi na ako bigyan ng pagkain nila. Napabuntong hininga na lamang ako na sumubo. Kahit tubig at asin lang ang aking ulam ay naubos ko naman ang kanin ko. Pati tubig ay inubos ko din. Kailan kaya ako makakatakas sa lugar na ito? Sobrang miss na miss ko na si Miranda at si inay. Sana naman ay pakinggan ng Panginoon ang aking dasal na makatakas dito. Nagtataka ako kung sino ba ang babaeng nasa maskara at nasaan na ito ngayon. Ano bang nagawa kong mali sa kanya? Maras na lamang akong napabuntong hininga. Maya-maya pa'y muling bumukas ang pinto ng kwarto kung saan ako nakakulong. Nakita kong pumasok ang isang lalaki. May dala-dala itong plastic bag at basta na lang inihagis sa akin. Oh, maligo ka na dahil hindi na magandang amoy mo. Singhal nito sa akin. Inalis din ng lalaki ang kadena ko sa aking paa. Mabilis ko namang kinuha ang plastic bag na naglalaman ng mga damit ko. Hindi din naman nagtagal ang lalaki dito sa loob at agad din akong iniwan. Nagmamadali naman akong pumunta sa loob ng banyo. May maliit na CR ang kwarto kung saan ako nakakulong. Tiningnan ko din ang plastic bag at nakita ko may shampoo at sabon. May maliit din na tuwalya. Muli na lamang ako napahinga. Hindi talaga ako makapaniwala sa aking sinapit. Simple lang naman ang gusto ko sa buhay. Ang mabigyan na maginhawang buhay si inay. Ngunit iba ang ipinagkaloob sa akin. Muli na naman ako napaiyak hanggang sa magsimula na akong maligo. Ilang araw din akong hindi nakaligo kaya alam kong mabaho na ako. Kaya naman habang nandito ako sa loob ng banyo ay sinamantala ko ang pagkakataon na pagsawaan ng tubig at ibuhos sa aking katawan. At nang alam kong mabango na ako ay nagmamadali ako nagbihis. Kinuha ko din ang suklay na nasa plastic bag at agad na isinuklay sa aking buhok. Pagkatapos ay muli na akong lumabas ng banyo. Umikot ang mga mata ko sa loob ng kwartong ito. Kailangan kong makatakas dito at hindi ako papayag na mabulok ako dito. Ngayon lang gumana ang utak ko. Siguro dahil nakaligo na ako. Lumipat muna ako sa pintuan para tingnan kung nakalak ito o kung bukas ba. Ngunit talagang nakakandado ito sa labas. Hanggang sa mapatingin ako sa maliit na bintana. Dali-dali ako lumapit dito para buksan ito ngunit laking tuwa ko dahil pwede ko pala itong mabuksan. Diyos ko po, bakit ngayon ko lang naisip na lapitan ng bintana? Sa bagay, nakakadena nga pala ako. Sandali lamang na aalisin ang kadena sa aking paa kapag pupunta lang ako ng banyo. Tapos lalagyan ulit. Ngunit ngayon ay pagkakataon ko na ito. Ngunit bago sumampas sa bintana ay lumapit muna ako sa ilalim ng papag upang kunin ang kutsilyong ibinigay sa akin ni Miranda noon bago niya ako iniwan. Kinuha ko din ang 2,000 pera ko.
Mabuti na lang at kapag aalis ako ng bahay ay palagi ako nag-iipit ng pera sa aking bulsa. Magagamit ko ito kung paano ako makakarating sa bahay ni Miranda. Naalala ko naman ang address ng bahay ni Miranda kaya alam kong makakarating ako doon. Napatingin naman ako sa tuwalyang ginamit ko. Dali-dali ko itong kinuha para dalhin ko na din. Hanggang sa muli ako lumapit sa harap ng bintana upang silipin kung may tao sa aking babagsakan. At nang makita kong wala ay pinilit kong isampang aking katawan sa maliit na butas ng bintana. Saktong makalabas ako sa kwartong pinaglalagyan ko ay siyang nakarinig ako ng malakas na pagputok ng baril at hindi ko alam kung saan galing iyon. Bigla tuloy lumakas ang kabog ng dibdib ko. Paano kung ako pala ang binabaril nila? Diyos ko po, kaya naman umiikot ang mga mata ko sa buong paligid. Kung doon ako dadaan sa Malagunda mo, ano kaya maghihintay sa akin doon? Hindi kaya isang malaking sawa ang sumalubong sa akin? At dahil sa sawa ay maaga ako mamatay? At naging pagkain na ako? Ngunit kailangan ko sumuga lalo't nandito na rin ako sa labas ng bahay. Pagkakataon ko na ito para makaalis sa lugar na ito. Ayoko makulong dito ng panghabang buhay kaya bahala na. Muli na naman ako napayuko ng ulo dahil mas lalong lumakas ang mga putok ng baril. Para bang papalapit na sila rito sa aking pwesto. Kahit sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib ay pikit matang tumakbo ko papunta sa Malagunda mo. Sanay naman akong tumakbo ng mabilis kaya alam kong kayang-kaya ko silang takasan. Sa matagal kong pagtakbo ay nakaramdam naman ako ng pagod. Dali-dali ako nagtungo sa malaking puno upang kahit papaano ay makapagpahinga ako. Mariin ko ipinikit ang mga mata ko ngunit hanggang ngayon ay sobrang lakas pa rin ang kabog ng aking dibdib. Lalo't dinig na dinig ko ang malalakas na putok ng baril mula sa pinanggalingan kong bahay. Hanggang sa isang marahas na buntong hininga ang aking ginawa at muli na naman akong tumakbo para tuluyan na ako makatakas sa lugar na ito. Sa patuloy kong pagtakbo ay bigla ko napangiti dahil nakikita ko na ang kalsada at maraming sasakyan ang dumadaan. Hingal na hingal ako nang tuluyang makarating sa waiting shed. Ang problema ko na lang ngayon ay kung saan ako pupunta. Naupo muna ako para muling makapagpahinga. Bigla din ako napatingin sa aking paa at doon ko lang naalalang wala pala akong suot na tsinelas. Napansin ko rin may mga sugat-sugat ang aking paa. My God, parang gusto ko nalang umiyak. Grabe ang aking sinapit at hindi ko akalain mangyayari ito. Mga ilang minuto lumipas ay medyo nakapagpahinga na ako. Tumayo na rin ako upang maglakad-lakad. Kailangan kong maghanap ng tao na pwede kong pagtanungan kung anong lugar na ba ito. Hanggang sa may makasalubong ako isang matandang babae na may daladalang sako. Hindi ko alam kung ano ang laman ng sako na iyon. Saktong paglapit ko ay agad kong tinanong kung anong lugar ito. Hanggang sasabihin nito na nasa Laguna daw ako. Nanlalaki tuloy ang mga mata ko at halos hindi makapaniwala. Itinuro naman ito sa akin ang sasakyan ko para makarating ako ng Maynila. Kaya naman sobra-sobra ang pasasalamat ko sa matanda. Agad na rin ako nagpaalam dito. Ang sabi ng matanda ay pwede ko naman daw lakarin kung nagtitipid ako. At kung nagmamadali ay sumakay daw ako ng tricycle. Ngunit nagdesisyon ako maglakad na lamang. Baka kasi magkulang ang aking pera na pamasahe. Kahit medyo masakit ang aking paa ay pinilit kong maglakad upang makarating sa terminal ng bus. Subalit hindi pa ako halos nakakarating sa aking patutunguhan ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dali-dali tuloy akong tumakbo papunta sa isang malaking puno. Bigla din ako natakot dahil sa kulog at kidlat. Diyos ko po, paano kung tamaan ako ng kidlat? Napasandal na lamang ako sa likod ng malaking puno subalit napapaigtad ako nang lalong lumakas ang ulan. Hindi ko din alam kung anong oras na, lalo't madilim ang kalangitan. Nababasa na rin ako ng ulan, lalo't patuloy na lumalakas ang ulan. Diyos ko po, gabayan niyo po ako. Hanggang sa nagdaan ng maraming oras, ngunit nandito pa rin ako sa ilalim ng malaking puno. Hindi na talaga tumila ang ulan, kaya basang-basa na rin ako. Isabay pang tuluyan na rin gumabi. Hindi ko tuloy na malaya na tumulo na ang aking luha. Ano bang nagawa ko sa mundong ito at nagkakaganito ako? Sabay punas muli ng luha ko sa aking mga mata. Wala na yatang kasiguraduhan na makakabalik pa ako sa Barrio Barba at makitang muli si Miranda. Ano na kayang mangyayari sa akin? Miss, ayos ka lang ba? Napaangat ang aking mukha upang tingnan ng taong lumapit sa akin. Pinahid ko muna ang luha sa aking mga mata. Napatingin din ako sa mukha ng lalaking nasa harapan ko. Guwapo ito at mukhang may kaya sa buhay ngunit ang bilin sa akin dati ni Miranda ay huwag akong basta magtitiwala kahit kaninong tao.
Kahit daw na maganda ang itsura nito ay kung may masamang budi raw naman at hindi gagawa na maganda ay wala din. Ngunit sa kalagayan ko ngayon ay kailangan ko munang magtiwala lalo at puro kadiliman na ang aking nakikita. Isabay pang nagugutom na din ako. Miss, are you okay? Pwede kitang tulungan at huwag ka matakot sa akin. Kung nagdadalawang isip ka sa aking alok at nag-iisip ka din na baka masama akong tao. Hetong aking ID. Ako si Attorney Diego Brillantes. Wika nito't inabot sa akin ang ID nito. Hindi ko naman ito nakikita dahil walang ilaw. Reklamo ko sa lalaking attorney daw. Napansin kong tawa ang lalaki. Pagkatapos ay kinuha nito ang cellphone niya. Pagkatapos ay binuksan nito ang ilaw. Agad kong tinignan ang ID na aking hawak na ibinigay nito. Tumayo din ako mula sa aking pagkakaupo at tumingin sa mukha ng lalaki. Inilapit ko sa mukha nito ang ID upang makatiyak kung iisa nga ba sila. Grabe ka, miss. Ikaw na nga tutulungan ngunit grabe ka mag-isip. Wika ng lalaki sa akin, sabay iling ng ulo nito. Gusto ko lang makatiyak dahil nagaling na rin ako sa mga taong masasama at gusto kong gawa ng hindi maganda. Kaya nga ako nandito dahil tumakas ako sa kanila. Ang problema ko ay paano ako makakabalik sa Maynila. Sabay napaiyak na ako. Shh! Tutulungan kita. Basta ibigay mong address ng bahay mo. Tanda mo ba ang cellphone number ng taong gusto mong tawagan sa inyo? Tanong ng lalaki sa akin. Hindi eh. Ngunit tanda ko ang pangalan. At ang aking boss ay si Devin Miranda. Devin Miranda? Ito ba yung director ng NBI na si Devin Miranda? Tanong muli sa akin ng lalaki. Oo, siya nga. Teka, kilala mo ba siya? Tanong ko sa lalaki. Hindi masyado. Maikling sagot nito sa akin. Pwede mo ba akong ihatid sa bahay niya? Nakikiusap na tanong ko sa lalaki. Okay, let's go. Oh wait, what's your name? Tanong ng lalaki sa akin. Selena Corpus. Sagot ko sa lalaki. Hindi nagsalita ang lalaki ngunit inalalayan ako nito para makalapit sa kotse nito. Agad nitong binuksan ang pinto para sa akin upang makapasok ako. Ngunit hindi ako pumasok agad dahil madumi ang aking mga paa. Bumaling ako sa lalaki. Ang dumi ng aking paa. Wika ako sa lalaki. Ayos lang yan, Selena. Sige na, pumasok ka na sa loob at muli na naman bubuhos ang malakas na ulan. Wika nito sa akin. Kahit nag-aalangan ay nagdesisyon akong pumasok sa loob ng kotse nito. Maya-maya pa'y pumasok na rin ang lalaki at agad na pinatakbo ang kotse nito. Maraming salamat po, attorney. Nahihiyang sabi ko sa lalaki. Ano bang totoong nangyari sa'yo, Selena? Tanong ng lalaki sa akin. Agad ko namang sinabi dito ang lahat-lahat, pati ang babaeng nakamaskara na hindi ko kilala at basta na lang akong nilatigo. Tinanong naman ito sa akin ang lugar kung saan ako dinala, ngunit hindi ko matandaan. Selena, paano pala kung ang mga sumugod sa bahay na pinag-alasan mo ay ang mga taong tutulong sa'yo? Kasama si Devin Miranda. Bigla nang lalaki ang mga mata ko. Oo nga, paano pala kung si Miranda ang dumating at balak akong iligtas? Kaya nakarinig ako ng mga putok ng baril. Ngunit hindi ko din masisisi ang aking sarili dahil takot na takot ako kanina nang umalis sa bahay na iyon. Dahil ayaw ko namang makulong sa madilim na kwarto na parang aso at bibigyan lang nila ng pagkain kapag gusto nila. Kahit nga tubig ay hindi nila ako halos bigyan. Alam mo, attorney, dahil sa sobrang takot ko ay hindi ko na naalala ang bagay na iyon. Ang tanging hangad ko lang ay matakasan sila dahil oras na mahuli nila ako ay baka tuluyan na nila akong patayin. Maluhaluhang sumbong ko sa lalaki. Understand, Selena. Kahit naman sinong tao ang nasa sitwasyon mo ay ganoon din ang gagawin. Ngunit pangako ko sa'yo, dadalhin kita ng ligtas kay Miranda. Wika ng lalaking attorney sa akin. Muli na naman ako napaluha. Akala ko'y wala na akong pag-asa na makita ang lalaki. Ganoon din sa inay. Ngunit hindi pa rin ako pinabayaan ng Panginoon. Dahil nagpadala pa rin siya ng tao na tutulong sa akin sa oras ng aking pangangailangan. Attorney, taos puso po ako nagpapasalamat sa iyo at hindi ko po ito malilimutan. Wika ko sa lalaki at muli na namang pinunasan ang aking luha gamit ang palad ko. Saka ka na magpasalamat kapag naihatid na kita sa bahay niyo, Selena. Wika ng lalaki sa akin. Magaan akong ngumiti sa lalaki. Hanggang sa nagdaan ng mahabang sandali ay nakarating na kami sa Maynila. Ngunit sobrang tindi ng traffic at halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan. Napag-alaman din namin na may nangyaring banggaan
kaya hindi umuusad ang mga sasakyan. Selena, ayos lang ba na bukas na lang kita ihatid sa bahay ni Mr. Miranda? Lalo't malapit na mag-alas 12 ng umaga. Baka hindi na tayo papasukin ng security guard sa kanila. Narinig kong wika ni attorney sa akin. Kahit may panghihinayang na hindi ko agad makikita si Miranda, ay sumang-ayon na lang ako kay attorney. Ngunit nangako naman ito na sasamahan ako bukas. Mabilis nitong iniliko papunta sa kaliwa ang kotse nito. Hindi nagtagal ay tuluyan kaming nakarating sa bahay ni attorney. Binili naman ng lalaki sa mga kasambahay nito na asikasuhin ako at dalhin sa magiging silid ko. Agad akong dinala sa tutulugan kong kwarto. Hinatiran din ako ng pagkain ko dito sa silid. Ako naman ay mabilis na nag-shower. Pagkatapos maligo ay agad ako nagbihis. Lumapit na din ako sa harap ng center table glass at nagsimula na akong kumain. Hindi naman nagtagal ay natapos na rin akong kumain. Kasalukuyan kong inililigpit ang mga pinagkainan ko nang bumukas ang pinto at pumasok si attorney. Ayos ka na ba rito sa magiging kwarto mo, Selena? Tanong sa akin ng gwapong attorney. Ngumiti muna ako sa lalaki bago ako marahang tumango. Hindi naman ito nagtagal dito sa loob at agad ding nagpaalam sa akin. Huwag daw ako mahiya at welcome daw ako sa bahay nito. Ako naman ay labis na nagalak dahil ang bait nito sa akin kahit hindi pa ako lubos na kilala. May ngiti sa akin labi na nasundan ko na lang ito ng tingin habang papalabas ng silid na tutulugan ko. Lumapit na lang ako sa kama para matulog ng mahimbing at bukas ay magkikita na kami ni Miranda. Kinabukasan ay maaga ko nagising dahil aalis kami ng maaga ni attorney. May mga damit naman na ibinigay sa akin ng lalaki para suotin ko. Selena, kailangan na nating umalis. Dadaan na lang tayo sa restaurant para kumain muna sandali. Wika ni attorney nang pumasok ito dito sa loob ng kwarto ko. Agad naman ako sumang-ayon sa lalaki. Hanggang sa tuloy-tuloy na kaming sumakay ng kotse nito at matuloy na itong pinatakbo ang sasakyan. Hindi nagtagal ay tuluyan na kaming nakarating sa restaurant. Agad kaming pumasok sa loob. Sa pinakasulok kami pumwesto ni attorney. Mabilis naman dumating ang pagkain na order namin ni attorney. Hanggang sa nagsimula na kaming kumain. Subalit bigla ko napatingin sa labas ng restaurant at nakita ko si Miranda. Tangka sana akong tatayo nang mamataan ko ang babaeng kasama nito. Hindi. Bakit kamukha ko siya? Bulalas ko. Napansin ko rin biglang napatingin si Attorney Diego sa labas ng restaurant. Oh, tanging narinig kong sabi ng lalaking kasama ko. Ako naman ay parang maiiyak na dahil hindi ako makapaniwala na may kamukha ko at ito'y kasama ni Miranda. Kaya ba hindi ako hinahanap nito dahil akala ng lalaki ay ako ang kasama niya? Ngayon ay nauunawaan ko na kung bakit pinadukot ka, Selena. Dahil may ibang pumapalit sa pwesto mo. Tama ba ako? Hindi ako nagsalita, ngunit tama talaga si attorney. Kuya mga kamao ko, hindi ko matanggap na may peking Selena Corpus dahil nag-iisa lamang ako sa mundong ibabaw. Tangka sana akong tatayo para sugurin ng babaeng impostora. Ngunit mabilis akong pinigilan ng lalaki. Hintayin mo sila sa bahay niyo. Huwag dito dahil maraming tao ang makakakita. Si Director Miranda ang mapapahiya. Bulong ni attorney sa akin. Marahan akong tumango. Kahit gustong gusto ko nang sampalin ng babaeng ito ay nagpigil ako. Ayoko ring mapahiya sa Miranda. Kailangan na natin makaalis dito. Dapat makarating tayo sa bahay ni Miranda habang wala pa sila. Bulong ng lalaki sa akin. Tangka na sana natatayo si Attorney Diego nang may biglang lumapit ditong babae at ubod lakas itong sinampal ng walang pasabi. Halos hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan, lalo at sobrang lakas ng sampal kay Attorney Diego. Tumingin din ako sa babae na may daladalang picture at tinitingnan nito hanggang sa muling tumingin kay Attorney Diego. Hala, teka muna, mali palang akin na sampal? Bulalas ng babae. Pagkatapos ay mabilis itong nagtatakbo papalabas ng restaurant. Crazy woman! Galit na sabi ng lalaki. Ayos ka lang ba ha, attorney? Alanganin kong tanong sa lalaki. Nakangiwi din ako dito. Medyo inilayo ko ang aking mukha at baka sapakin ako ni Attorney Diego. Paano ko magiging okay ha? Kung may baliw na babae, ang basta na lang akong sasampalin. Asar na sagot ng lalaki sa akin. Mabilis din itong tumayo mula sa pagkakaupo at tumakbang papalabas ng restaurant. Nakasunod lamang ako sa lalaking biglang na high blood. Kakamot-kamot na lamang ako sa aking ulo.
Sabagay, kahit sino naman tao ay magagalit kapag basta na lang na may sumampal. Tapos nagkamali lang pala. Kasalukuyan kaming papasok sa loob ng kotse, ngunit napansin kong busy si Devin sa kanyang cellphone. Bigla akong sumimangot dahil halos sa loob ng 1 linggo na ay wala man lang nangyayari sa amin ni Devin. Para bang ayaw akong tabihan ng lalaki. Ang nakakainis pa kahit halik sa aking labi ay hindi nito ginawa. Kapag ako naman ang hahalik ay agad na iiwas si Devin sa akin at tila diring-diri ang lalaki sa akin. At yun ang hindi ko matanggap. Napaisip tuloy ako kung may gusto ba talaga si Devin kay Selena. Tromit, nagkamali yata ako. Ang mahal-mahal pa naman na magpabago ng muka. Tapos palpak naman pala. Dapat pala inalum ko muna ng gusto kay Selena. Napansin kong hindi na rin ako tinatawag nitong honey. At tanging ako na lang ang tumatawag dito na honey. Mariin ko tuloy na ikuyom ang mga kamao ko. Parang gusto ko na lang maglupasay sa lupa. Sa totoo lang ay inis na talaga ako. Hanggang sa mag-ring ang cellphone ko. Dali-dali ko itong sinugot dahil nakita kong ang isa sa mga tauhan kong tumatawag sa akin. Yes, hello? Anas ko agad. Tumingin naman ako kay Devin na busy pa rin sa cellphone nito habang naglalakad. Tila wala itong kasama at hindi man lang ako hinintay. Nakakainis tuloy. Ma'am Pamela, nakatakas si Selena. Ano? Paano nangyari yun, ha? Tanong ko na galit ngunit pabulong sa aming tauhan. May sumugod na mga armadong lalaki sa lumang bahay kung saan kami naroon at katulong din si Selena. Sa bintana siya dumaan. Peste kayo! Bakit ang tatangan nyo? Dapat tinalasan nyo ang mga pakiramdam nyo. Galit na sermon ko sa aking tauhan. Patawad po, ma'am. Wala bang nakuha ng mga kasamahan mo, mga armadong lalaki? Tanong ko agad sa aking tauhan. Wala po, Ma'am Pamela. Mabuti naman kung ganun. Hanapin yung babaeng iyon at patayin na ninyo. Magiging sagaba lang siya sa aking mga plano. Nakakatiyak din ako nandyan lang siya sa Laguna at hindi pa umaalis. Tuloy-tuloy nalitaan niya ko. Ngunit ang aking boses ay inis na. Agad ding nagpaalam sa akin ng tauhan ko para hanapin si Selena. Dapat una pa lang ay binaon ko na ito ng buhay sa ilalim ng lupa. Wala na sana ako naging problema ngayon. Selena, hindi ka pa ba sasakay ng kotse? Mabilis ako napatingin kay Devin na ngayon ay nasa kotse na nito. Hindi rin maipinta mukha ng lalaki habang nakatingin sa akin. Dali-dali tuloy akong humakbang papalapit sa kotse ng lalaki. Medyo sumama din ang loob ko dahil hindi man lang ako pinagbuksan nito ng pinto ng sasakyan niya. Pagpasok sa loob ay mabilis nitong pinatakbo ang kotse. Ang mukha ng lalaki sobrang dilim at tila may kaaway yata ito. Ngunit kailangan ko pa rin sabihin ang hinanakit ko sa lalaki para alam nito. Ang tagal ko itong pinagandaan ngunit ganito lang ang aking mapapala na tila direng-diri ito sa akin kapag lalapit na ako. Saka ang laki na ng nagastos ko sa aking mga plano. Tapos wala rin pala mangyayari at magiging bato pa yata. Honey, nakakapagtampo ka naman. Wika ako sa lalaki. Mabilis naman lumingon ang lalaki sa akin. Anong inaarte mo dyan, Selena? Alam mo naman sa simulat sa pool wala tayong usapan na dapat kitang pagsilbihan. Dahil may kasunduan tayo na kapag nagsawa na ako sa'yo, pwede kitang palayasin sa aking bahay. Huwag ka mag-isip na papatulan kita dahil hindi ikaw ang gusto ko. Mariing sabi ni Miranda. Sobra ako na-shock at hindi makapaniwala. Ganito ba ang trato ni Devin kay Selena kapag silang dalawa lang? Tromit, bakit ba nagpadalos-dalos ako? Dapat talaga nagsaliksik muna ako bago pumunta sa bahay ni Devin para magpanggap na si Selena Corpus. Tapos may isa pa akong problema. Walang iba kung hindi ang tunay na Selena dahil nakatakas pa ito. Pasimple ko na lang naikuyom ang aking kamao. Ang malas ko yata ngayong araw. Siya nga pala Selena. Simula bukas ay doon ka na matutulog sa kwarto ni Ate Belen. What? Honey naman. Huwag ka naman ganyan sa akin. Hindi mo ba naisip ng init-init doon? Wala man lang aircon? Reklamo ko na talaga sa lalaki. Hindi ko matanggap ang balak nito. Hindi talaga ako makakatulog doon dahil hindi ako sanay matulog na walang aircon sa aking kwarto. Parang gusto ko magwala dahil mukhang hindi na matutuloy ang plano ko para kay Devin. Ang dami kong hirap para lang magaya si Selena. Pati ang boss nito'y pinag-aralan ko ng gusto tapos ang bagsak ko lang pala ay sa basurahan.
Honey, don't call me honey. Biglang singit ulit ni Devin. Ako naman ay parang maiiyak ng mga oras na ito. Ngunit nagtimpi pa rin ako. Hindi na muna ako nagsalita. Pagdating sa bahay nito, doon ko ito kakausapin na maayos. Siguro ilalambingin ko na lang sa Devin at baka mainit talaga ang ulo nito. Tumingin na lamang ako sa labas ng bintana hanggang sa marinig kong muling nagsalita ang lalaki. Baka sa sunod na araw ay hihatid na kita sa Barrio Barba. Baka hinahanap ka na ng inay mo, Selena. Wika ng lalaki sa akin. Hindi pa ako uuwi sa amin, honey. Dito muna ako sa iyo, please. Wika akong nakikiusap sa lalaki. Hindi naman nagsalita ang lalaki at patuloy lang ito sa pagdadrive ng kotse nito. Hindi nagtagal ay tuluyan na kaming nakarating sa bahay nito. Nang huminto ang kotse ay nagmamadali namang bumaba ng sakyan sa Devin. Ngunit hindi man lang ako pinagbuksan ito ng pinto. Nakita ko may kausap ito sa cellphone nito. Muli ko na namang naikuyom ang mga kamao ko dahil sa inis kay Devin. Para kasing baliwala lang ako dito. Sa mga salita nito ay tila ang lamig-lamig ng lalaki sa akin. Nagdadabog na lamang akong pumasok sa loob ng bahay ng binata. Mas mabuti pa siguro kung matutulog na lamang ako. Pagpasok sa loob ng kabahayan ay muli ako naglakad papunta sa elevator. Ngunit bigla ko nagulat na may biglang sumapak sa aking muka. Mabilis kong hinawakan ng bagay na nakadiin sa aking muka at doon ko nakitang toilet pump. Mabilis akong tumingin sa taong may kagagawa ng lahat. Ngunit muli kulit na ipikit ang mga mata ko dahil may bagay na tumama sa aking muka at magkakasunod akong pinaghahampas.